Iimbestigahan raw ng ombudsman ang mga pangalang binanggit ni Zaldico matapos ilabas ang kanyang video kung saan tinukoy nito ang mga matataas na opisyales ng pamahalaan kabilang na ang kasalukuyang lider ng bansa. Sa kabila nito, nilinaw naman ng ombudsman na hindi maaring sabay-sabay ang pagsasampa ng reklamo sa Sandigan Bayan. Tunghayan ang detalye sa aking report. Paiimbestigahan raw ng Office of the Ombudsman lahat ng mga pangalang idinawit ni former Bicol Porcenco relation video. Boying Rimulya ang motoprop kung saan ay tinitignan. Pero sabi ni Rimunang Pato ang mga lisadang investigasyon kung saan illogical ang sinasabing insertions sa budget na ipinag-utos umano ng Pangulo. Kung mangangamba raw ito sa kanyang buhay, tiniyak naman ni Rimulya na maproproteksyonan ng dating mambabatas sa oras na magdesisyon siyang umuwi ng bansa at panumpaan ang mga salaysay o revelasyon na isiniwalat niya. Aniya, kalokohan ng sinasabing pangamba sa kanyang buhay dahil kaya rin naman daw niyang kumuha ng mga mahuhusay na security aid. Hinihikayat raw nito kung may kinakatakutan man siya, makipag-ugnayan lamang sa ombudsman. Giit ni Rimulya, kailangan niya ng witness na buhay. Sa kabila niyan, binanggit rin ito kung bakit si Ko ang kasalukuyang kinakasuhan pa lamang ng Sandigan Bayan. Hindi raw kasi maaaring sabay-sabay nakakasuhan ng mga akusado at naninindigang masusundan pa ang mga pangalan sa oras na may matibay ng ebidensya na magdidiin sa kanila. Samantala, bukod kay Ko, maaaring ang mga diskaya na ang susunod na masasampahan ng kaso na may kinalaman sa flood control scandal. Aniya, submitted for resolution na ang ilang kasong nasa Office of the Ombudsman. Dawit ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, kung kaya't inaasahan na may sasampa ang bilang ng kaso. Ayon kay Ombudsman Rimulya, maaaring maihain na ang mga panibagong kaso sa darating na Biyernes. Para sa Urta TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.